Excited ba ang lahat? Kung excited ka, pumalakpak ka! You may now take your seat. Alright, unang-una, gusto ko munang batiin ko kayong lahat. Right, before I proceed, I would like to recognize and acknowledge, of course, our chairman of AIM Global Group of Companies, Dr. Ed Cabantog. Palakpakan naman natin. Yung malakas na palakpak. And of course, our Vice Presidents, Sir Arnel and Sir June. Palakpakan naman natin lahat. Halatang gutom. Palakpak naman ang lahat. "11 years. Grabe. You know, there is a famous Japanese proverb that goes, fall 7 times, stand up 8. This proverb truly defines of what it means to be unbeatable. You know, to be unbeatable, hindi ibig sabihin na hindi na tayo nakaranas ng failures. Kasi karamihan sa mga nag-excel sa iba't ibang industriya, nakaranas din ng mga failures sa buhay. Just like sa basketball industry, sa basketball field, one of the famous, one of the greatest of all times, Michael Jordan. Sabi niya, I missed 9,000 shots of my career. And I almost lost 300 games. Sabi pa niya, I missed 26 game-winning shot. I failed over and over again. That's why I succeed. Yun po ang sabi. For sure, ikaw nakaranas ng failure. For sure, ikaw nakaranas, may mga pinagdaanan sa buhay, may mga challenges. But nandito ka ngayon, buhay na buhay, nilalaban mo ang pangarap mo. And with that, I believe that you are unbeatable. You are unbeatable not because you are invincible, but because you are determined. You are unbeatable not because you are perfect, but because you are resilient. Not because you are living a comfortable life, but because you feel to be comfortable of being uncomfortable. To be unbeatable doesn't mean that you are not hurt, that you do not experience pain. Because to be unbeatable means that you are fighting back in every challenge. That you are strong enough to fight back in every challenges, in every rejection, in every discouragement sa negosyo natin. Kaya with that, I would like to remind each and every one of you who are here right now that you are unbeatable. Naalala ko may isang kwento. Makinig kayo, bago to. May isang bata, anak ng isang magsasaka at isang karpentero. Timing, yung papa ng bata na yon, nabigyan ng trabaho sa simbahan. Tinabaho niya yung isang groto. Sa pagtrabaho niya doon, naging kaibigan niya yung pare. At yung pare kinausap niya, sabi niya, Father, pwede bang mag-working student yung bata ko dito para makapag-aral lang? Sabi ng pare, why not? Papuntahin mo yan dito. Patirahin mo yan dito. To cut the long story short, umuwi yung papa. Excited na balitaan yung bata na mag-working siya sa kumbento, sa convent. Masaya ang bata para makapag-aral, pero nalungkot. Ask me why. Kasi sa murang edad, aalis siya sa poder ng parents niya. Imagine grade 5 yung bata na yun.
Mamiss niya yung parents niya. Umiiyak, in fact, siya pag alis niya sa bahay. Kasi mamimiss yung parents niya. Mamimiss niya mga kapatid niya. Dalang-dala niya isang pants. Galing grade 1 pa yon, yung itutupi-tupi lang. Starting grade 1 pa yung pants na yon. Isang t-shirt, isang short, at isang sapatos. In fact, wala siyang sutana. Siyempre, magiging altar boy siya. Pagdating sa kumbento, siya yung pinakabata. In fact, nanghiram lang siya ng sutana. Yung sutana na yon, yung straw niya, kailangang lagyan ng straw dito para iganon yung sutana. Para magkasya kasi sobrang haba. Sabi ng mga kasamahan niya doon, hindi ka bagay dito, batang-bata ka pa, wala kang future dito sa simbahan. Pero dahil may unbeatable spirit yung bata na yon, tinuloy niya. In fact, maraming beses siyang nabully. May one time, yung bata na yon, nilagyan ng charcoal dito habang natulog. Tas ginising ng mga kasamahan niya. Sabi ng mga kasamahan niya, punta ka, ikaw na yung magsiserve sa altar, offertory na, tulungan mo yung mga altar boy doon. Sa sobrang dali-dali niya, di siya nakapaghilamos, hindi nakapag sa salamin. Dumiretso, suot ng sutana, dumiretso doon sa altar. Nakaharap sa maraming tao, duming-dumi ang mukha. Pinagtawanan, kinukutya ng mga kasamahan niya. One time, sabi ng pari niya, bata, alam mo na ba paano patunugin yung kampana? Siyempre, yung kampana sa simbahan na yon, 3 yon. Alam mo na paano patunugin yung ting-ting, yung kongkong, at saka yung kangkang? 3 yon eh. Kasi tatlong kampana yan para sa iba't ibang selebrasyon. Sabi ng bata, hindi ko pa alam yon. Narinig ng mga kasamahan niya. Alam mo sabi? Wala ka talagang silbi, wala kang future. Hindi ka bagay dito sa simbahan. Alam niyo mga kapatid, yung bata na yon, inaralan yung pagpatunog ng kampana. Doon niya nalaman na pagpatay pala na master niya. 3 yun eh. Pagpatay, ti-kong-kong, ganon. Sa mga Tagalog, para maintindihan nyo, yung ti-kong-kong sa Bisayan language, nakaganon yan. Ti-kong-kong, patay eh. Tsaka nalaman niya, pagkasal, ti-kang-kang. Sa mga Tagalog, ang ti-kang-kang, nakaganon yun. Kasal eh. Alam nyo, yung bata na yon, years after years pass. Yung bata na yon, still, nag-working student sa convent, graduated sa high school, sa Lusaturian, nag-proceed sa seminary, taking up the course, Bachelor of Arts, major in Philosophy, graduated as cum laude. Yung bata na yon, that young altar boy, hindi niya tinuloy yung pagpapari niya. Sumali sa isang kumpanya. Nakapag-create ng most powerful online marketing system. And now, yung bata na yan, created the largest, the most powerful team under AIM Global Group of Companies. And that community produces 270 plus multi-millionaires. Alam niyo mga kapatid, yung batang yan, next, nag-start lang mangarap. Ito yung bahay ng batang yan. This is 30 minutes away from the barangay road. In fact, nakakuryente sila. 3rd year college na ho. Typical na bahay sa probinsya. Yung baba, kulungan ng manok. Yung baba, kulungan ng baboy. Next. Para maniwala kayo, ito yung batang to. Bahay niya yan. Pisot pa siya ananga time. Di pa tuli. This young altar boy, next, married a doctor. Dito sila nakatira. Ito yung video. Yun yung wife niya nakatulog. Hindi po yan bodega.
Hindi yan kusina. Hindi yan sala. Yan na yung buong bahay namin before. That was before pandemic. And true enough, yung vision niya. Ngayon, that young altar boy ngayon, dito na nakatira. Sa bahay na to. This is a prime location sa Bohol. Ang tawag Panglao Island. Next. Facing the city. Overlooking lot. Nakikita nyo yung dagat. Ito yung front ng bahay namin. May infinity pool, may jacuzzi yan, yung naka-square. Sa likod naman yan. Mountain view naman kami. Next. Ito naman yung nasa likod ng bahay namin. Naka Land Cruiser, naka Range Rover, naka Camaro, naka pickup. Ang kagandahan, na-duplicate yung success. Next. Ito yung forma ng bahay namin ngayon. Binisita ako ng mga bigate nating mga kaibigan. May sariling tennis court. May sariling basketball court. Next. Ito yung picture namin. Kasama yung mga sports car club natin. Actually, hindi pa kompleto yan. Ngayon, kompleto na tayo na sa gilid. Di ko makalimutan, next. Binisita ako sa old house namin. Binisita ako, yung best friend ko, si Chomen. Binisita ako ni Ate Del at ni Kuya Roger. That was the time na nangarap kami. Nag-visualize. Tanong namin, ano kayong feeling, no? Pag magkapit-bahay tayo sa isang bundok. Alam nyo, hindi po yan receiving area. Tingnan mo si Ate Del. Wala kaming upuan, nakaupo. Hihimay-himayin natin yung party ng bahay na yan. Kusina. Sirang-sira yung kabinet. Table namin, mesa. Refrigerator namin, mas mataas pa yung youngest namin. Etong inupuan ko, opisina ko na yan. Paggabi, diyan kami matutulog. At buti na lang, itong mga taon to, naniniwala sa akin. Sabi ko, ano kayo yung feeling, no? Pag makapit-bahay tayo. Alam nyo, tinuloy-tuloy namin yung pangarap na yon. Maraming nawala, maraming bumitaw. But I know, they are part of our history. Nagtuloy-tuloy tayo, lumaki yung grupo natin, not just in the province, from region to region, Luzon, Visayas, Mindanao, from country to another country. Lumaki yung grupo natin at yung vision na yon. Next, kasi ito yung vision na na-visualize namin, nagkatotoo na. Ito yung bahay perspective ni Coach Jomen. Ngayon, ito na yung bahay, actual na bahay niya. Next, nagsisimula na. Next, ito yung binivisualize ni Ate Del at Kuya Roger na bahay. Mga kapitbahay ko lahat to. Ngayon, ito na yung forma ng bahay nila. Next, ito yung binivisualize ni Coach Melegin from Cebu. Overlooking din, city view din dito sa Cebu. One of the prime location dito sa Cebu. Ngayon, ito na ang forma ng bahay niya ngayon. City view din yan. Next, hindi po yan perspective. Actual na bahay na yan ni Coach Yonel Paderog. Cagayan de Oro naman yan. Next tayo. Ito yung bahay ni Florisa Hambisula. Next tayo. Ito yung bahay ni Japet Monte.
Next tayo. Ito yung bahay ni Ronald Bagaw. Yung nakamustang natin. Next tayo. You know what? I just visualized this 10 years ago, 11 years ago, and now it gradually turns into reality. Na yung vision na yon, next, yung vision na yon na isang drawing, ngayon, hindi na siya drawing. Kasi ang actual na forma ng Hayahay Highlands ngayon, na tinitirhan ng mga taga-onliners ng Atomic International, ito na ang forma niyan ngayon. Next tayo. Ganyan na po siya ngayon. Gusto mo bang magkabahay? Excited ka ba sa mansion mo? Dahil sa mga pangyayaring to, alam nyo, we proved to the world that the culture, the philosophy of multi-level marketing, sa online marketing, we proved to the world that it is the best opportunity in the world. One of the best opportunity in the world. Kaya magpasalamat tayo na napabilang tayo sa pinakamaganda, number 1 na kumpanya. AIM Global Group of Companies. Palakpakan naman natin yan. Dahil sa mga resulta na yan, we prove to the world na sa community natin, ang pinag-usapan, hindi lang kung saang country ka nakapunta. Hindi lang kung anong gadgets yung nabili mo. Hindi lang kung MacBook ba yung laptop na nabili mo, iPhone ba yan? Kung anong klaseng sasakyan nung nabili mo, Montero, Fortuner ba yan? Hindi lang pinag-usapan sports car. Kasi sa community natin, anong pinag-usapan sa 11th year anniversary natin, ilang story ang bahay mo. Anong kulay ng bahay mo? Kasi ang pinag-usapan natin, house unlocked na. Mansion. And with this, proud na proud ako. Itong community natin, we are the king of breaking records. Nasa probinsya man tayo naka-base. Pero kung resulta ang pag-uusapan, ako, naniniwala ako, tayo ang number 1. We are the game changers. Nagganito tayo because tayong lahat, we are unbeatable. Tapikin mo yung sarili mo ngayon, I am unbeatable. Naniniwala po ako, I would like to remind each and every one of you who are here right now that you are unbeatable. They can condemn us, they can discourage us, they can criticize us, but they cannot beat us. You are not afraid to fail. You are not afraid to fall. You are here to rise again. Kasi ako, alam ko mga pangarap mo. I know you have dreams. I know you have goals. I know you have vision that burns deep within. And I'm telling you this, no one can stop you from achieving that dream. No one can dim your light. No one can silence your voice. And no one can break your spirit. Mga kapatid, sobrang dami na nating pinagdaanan. You have been through a lot of challenges, a lot of sacrifices. Ang dami na nating mga laban na naipanalo na ikaw yung nakakaalam. You have been doubted. You have been criticized. But you refused to give up. Bakit? Kasi we are unbeatable. We are a born champion. Nagiging champion ka na, kapatid. Na-remember mo pa ba? Yung isa ka pang sperm cell sa tatay mo. Nagiging champion ka doon. And I'm telling you this, the cell
that sperm cell that you were before sa tatay mo is the same person you are now. You gain that power again. Because I know you are unbeatable. Kaya this time, I want you to stand up. Tayo po tayo lahat. And I want you to close your eyes this time. Gently close your eyes. And take a deep breath. And while breathing in and out, allow your mind to imagine your dreams. Ano kayang forma ng sasakyan mo? Ano kayang kulay ng bahay mo? Ilang story kaya yan? And while imagining your dreams, put your hand over your chest. Put your hand over your heart. And feel the rhythm of the heartbeat. Ramdamin mo ang pitik ng pusong yan. Ano ang sinasabi ng pitik na yan? Pumipitik yan dahil buhay na buhay ang pangarap mo. Pumipitik yan dahil excited ka na makukuha ang first car mo. Pumipitik yan dahil excited ka na makukuha ang first million mo. Dahil excited ka na magka-car. Dahil excited ka na makatravel sa iba't ibang bansa. Guys, open your eyes now. Look the people around you. Kasi ako, ikaw, tayong lahat na nandito ngayon, kaagapay nyo kami para sa pag-abot ng mga pangarap mo. Tapikin mo yung katabi mo. Kasama mo ako! Kapatid, hindi kami bibitaw. At ang pakiusap ko sa inyo, wag na wag kang bibitaw. Sobrang dami pa nating plano. We will never stop and we will continue what we have started. As long as buhay pa kami, nandito kami, willing to back you up in every step of the way as you climb the ladder of success. In fact, I'm very happy to announce ngayong gabing to na this month, fully functional na ang ating newly innovated online system. Ito ang academy na magpuproduce ng sobrang daming milyonaryo. Kaya stay with us. Dream with us. Kasi sobrang dami pa nating matutulungang pamilya. We will produce more millionaires, more car achievers in the years to come. Kasi naniniwala pa ako that we are unbeatable. Believe it! Live it! Because now we are making history. And this time, let us all make our dreams a reality together. This is Coach Albert, your grand mentor Albert, a proud altar boy. And I'm reminding you, you are unbeatable. Maraming salamat. God bless everyone.